Ang topic sa simbahan namin kanina ay patungkol sa how to become a peacemaker. Paano iwasan ang contention or away. Natutunan ko ito sa pinakamasakit na karanasan talaga na alam natin lahat na ang contention brings unhappiness into our homes and into our lives. Naalala ko yung story ng magkapatid. Once upon a time, mayroong magkapatid nagkaroon ng matinding alitan. Nag-umpisa lang sa konting di pagkakaunawaan na humantong sa palitan ng masasakit na salita at hindi na sila nagkikibuan. So, isang araw, mayroong kumatok doon sa bahay na elder brother. Pagbukas niya, bumungad sa kanya isang karpentero na may dala-dalang mga gamit. Sabi nito, meron pa ba kayong papaayos? Matutulungan ko pa kayo. So, sabi niya, yes. Tingnan mo yung kabila. That's my neighbor. In fact, it's my younger brother. Hindi kami nagkakasundo lately. Gumawa kasi siya ng daanan ng tubig nung nakaraan. Tapos nagkaroon ng sapa sa pagitan ng farm niya at farm ko. Tingin ko ginawa niya yon para inisin lang ako. Gusto ko gawan mo ako ng bakod para hindi ko na makikita yung mukha niya kahit kailan. So, naintindihan ng karpentero kung ano yung sitwasyon. Sabi niya, alam ko na yung aking gagawin. So, umalis yung elder brother na yon, nagpunta sa ibang lugar. Tapos pagbalik niya, nagulat siya. Hindi pader yung ginawa ng karpentero, kundi tulay na nagkukonekta sa farm niya at farm ng kapatid niya. At sobrang ganda nito, nagulat siya. Nakita niyo yung kapatid niya papunta sa kanya, tumulay dun sa tulay na yon at nagsasabing, sobrang bait mo talaga kuya, sa kabila ng nasabi at nagawa ko sa iyo, pinapakita mo pa rin na magkadugo pa rin tayo. Patawarin mo ako sa aking mga inasal. So, habang sa ganun silang sitwasyon, nagpaalam na ang karpentero. So, nagyakapan sila. So, anong pwede nating matututunan sa story na to? Maging instrumento tayo para magbati ang dalawang magkaaway. Ganun. Gagawa tayo ng tulay, hindi pader. Sabi kanina sa lesson, para hindi lumaki daw yung apoy, huwag gatungan. So, isa pang matututunan natin doon ay there is no shame in accepting your mistake or forgiving each other. We should be kind and humble. We should try to stay together as a family and not break away from it over the petty arguments. Konting argumento lang, magresulta talaga sa malakihang kaguluhan. Even giyera. So, noong 1861 o 1865, nagkaroon ng giyera yung US, yung northern part o southern versus southern part. Dahil lang sa konting disagreements na nagresulta ng 3 years na giyera, nagdulot ng 620,000 na patay. So, masaka magkabilang panig. How to avoid contention? Sabi ni Jesus, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Sabi din ni President Nelson na tumatak talaga sa akin. Sabi niya, may I call today, dear brothers and sisters. My call today, brothers and sisters, is, sabi niya, end the conflict raging in your heart, in your home, and in your life. Avoid the inclination to hurt other, whether those inclination be a temper, or sharp tongue, or a resentment, for someone who has hurt you. So, iwasan po natin talaga yung contention.